Totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay kapitan. Kanina, habang nakikinig ako sa talumpati ng ating pinamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o masususpend siya. Tinitingnan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa hindi ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. Honorable Martin Bawal Jr., Vice Governor ng probinsya ng Ifugao. Sa atin pong Honorable Attorney Mariano Buyagawan Jr., Municipal Mayor ng Lamot, Ifugao. Sa atin pong Honorable Attorney Briggs Paul Shagile, ang ating Municipal Vice Mayor ng Lamot, Ifugao. At ang ating Honorable Orlando Agug, ang ating sangguniang panlalawigan member. At ating Honorable Karen Joy Luglug, ang ating konsihal, ang President ng Philippine Councilors League ng Ifugao, sa ating pong iba't ibang opisyales sa barangay. Para po sa aming mga kapatid na Muslim. Para naman po sa aking sa mga kaigsuunan na Bisaya, Ikan, sa Bisaya, sa Mindanao. Daghang salamat sa inyong mga pagdawat sa ako at ini madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Sa aming pong mga kapatid na Ilocano, na ibang na daw kayo amin. At sa aking mga kapatid na Ifugao, Mangkod at Algo ayo amin. Munang amlungang Mayor Attorney Mariano Buyagawan Jr., yunitaw namin ang Kagalamon, Ifugao, taimpa ayagak ang umali ang magilungang i-selebrasyon ni Rambakan Festival. Ang yamanang betunay iti ang tuloy ang suporta ken panang talekyo kanya ken kadikti kakaduwag ken iti opisina ti Vice Presidente. Noong una ko pong natanggap yung paanyaya ninyo na dumalo sa inyong Rambakan Festival, ay nagulat po ako dahil ang lugar ay sa Lamot, Ifugao. At hindi ko alam, marami palang nakakilala sa akin dito sa Lamot, Ifugao. At totoo yun na nasa speech kanina ni Mayor, hindi ko na maalala na kami pala ay nagkita na doon sa Davao City noong ako ay mayor. Kaya nagulat din ako na nakatanggap ako ng paanyaya mula kay Mayor dahil totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay kapitan.
ako sa talumpati ng ating pinakamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o masususpend siya. Tinitingnan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa hindi ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. At hindi lang po yung pagkikita namin ni Mayor sa Davao City noong ako ay Mayor ang isa sa mga common sa amin. Kilala din niya ang kasamahan ko, schoolmate ko sa San Beda College of Law na tiga Apayao, si Gelasio Bongat. Maalala ko siya. Magkasama sila pala sa, at ito ang hindi ko alam na kwento ni Jel. Magkasama sila sa St. Louis University. At pareho silang dito sa Cordillera, lalo-lalo na dito sa Ifugao, yung sa amin noon, sa law school, yabang ang tawag namin. Medyo mayabang siya. Pero, ay, hindi siya medyo, mayabang talaga siya. Pero ngayon, na ilang beses na ako napunta ng Cordillera Region, naiintindihan ko na hindi siya yabang, kundi yung self-confidence o yung paniniwala niya sa sarili niyang kakayahan. Yun ang nakikita ko kay Mayor at sa iba pa mga taga-Ifugao. Si Jen ay, ano ko ba sabihin? Maliit siya. Tapos, medyo moreno. O, hindi na moreno, maitim talaga siya. Tapos, ganito yung tiwala niya sa sarili niya. Pag nakikita niya ako naglalakad sa aming koridor, tatayo siya sa door frame, pintuan ng classroom. Gaganan siya doon. Tapos titignan niya ako. Tapos sasabihin niya sa akin, "O Sarah, saan ka pupunta?" Tapos, minsan pa ay tinatanong niya kung gusto ko bang sumama sa kanya. Minsan naman, pag dumadaan ako, dyan siya, lalakad, magkasalubong kami. Papasok ka ba o hindi? Sasamahan kita. Ganun yung tiwala niya sa sarili niya. Na noon ay gusto ko sabihin sa kanya, subukan mo nga bumaba ng Mindanao kung ayaw mag-usap. Pero isa siya sa hanggang ngayon, no, kasama ko siya sa law school, hanggang ngayon ay magkaibigan na pa rin kami. Pero hindi kami naging magkaibigan. Hindi umabot sa ganyang punto ang lakas ng loob niya. Mga kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin, sa kanyang pag-uwi dito sa ating bahay. Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Malaki
ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelyido o sa katayuan namin doon sa syudad ng Davao, kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, ang lakas namin ay galing sa inyong lahat. Kaya gaano man kaliit, gaano man kalayo, ay kailangan puntahan para sa isang pasalamatan ang mga kababayang Pilipino. Isang malaking karangalan ang maging adopted daughter of the municipality of Lamut, province of Ifugao. At mabigyan ng pangalan na Oltago. Malapit na siya sa Uragon kanina. Kinukulit ko sa mayor, ano ba ibig sabihin nito? Sabi na mamaya, babasahin ni Madam Secretary ang ibig sabihin ng Oltago. Kahit ako ay galing sa isang napakalayong syudad sa Mindanao, hindi naging hadlang na ako ay tanggapin ninyo bilang isang anak ng Lamut Ifugao. Isa itong napakahalagang regalo na hindi kailanman mabibili ng salapi at hindi kailanman maibabalik o mabayaran ko sa inyo. Yung aking pagkapanalo sa halalan, kung merong mang halalan sa taon na 2028, at yung inyong sangguniang bayan o municipal hall ay nasa hangin pa, nasa kamay pa ng Diyos. Pero dahil gusto ko nang ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamut Ifugao, ay bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo sa Lamut. Mabuti na yung madagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara sa statement at asset and liability niya, saan niya kinuha ang pagbili ng bahay sa Lamut. Mamaya, lahat ng may binibenta, maliit lang, uy, huwag yung ekta-ektarya na lupa, maliit lang, na pwedeng paglagyan ng kwarto, kusina, at banyo, para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay po. Pinag-iisipan ko pa at hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya.
message of this year's celebration. Umuna nilang United in Culture and Progress. And this theme is the perfect description of Langot, a community that honors its traditions while courageously embracing development. As we celebrate, let us remember that progress should uplift our culture and should not leave our traditions behind. Our heritage should guide us as we move forward, and when culture and progress are recognized together, we build not only stronger communities, but also a future where our children embrace their roots as they do with progress. Kahapon po ay nandito na kami sa Ifugao dahil maaga kami nagbiyahe kasi naisip ko baka kung ngayong araw kami magbiyahe ay hindi kami aabot sa ating programa ngayong umaga na ito. Bumiyahe kami at dumiretso kami sa Quiacan, Municipality of Quiacan. Doon kami natulog at nakasyal kami sa iba't ibang mga lugar doon sa Quiacan. Una na, kaya pala nawawala si Mayor kahapon ng Quiacan. At una na, ang binisita namin ay yung Shrine of the Unknown Soldiers. At nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas na walang mga pangalan. Bigay kami ng maikling dasal para sa kanila at pagpapasalamat sa kanila sa pakikipaglaban para sa ating mahal na bayan. Bumisita din kami sa Rice Terraces o Open Air Museum ng Quiacan. Hindi ko po unang nakita kahapon ay hindi yun ang pinakauna kong nakita ang mga terraces. Noong kami ay bumisita sa Nagawin noong nakaraang taon, meron na rin kaming nakita ng mga rice terraces. At noong kami ay natulog kanila ako wangod, ay nakita na rin namin ang mga rice terraces. Pero sinalin pa rin namin kahapon sa aming pagbisita ang rice terraces dahil namamangha talaga ako sa galing ng Pilipino sa paggawa ng terraces. Siyempre, akyat baba kami doon sa Open Air Museum. Pag-akyat namin ay pinainom kami ng baya ng mga kaibigan ko doon. Pinisita din namin ang Ifugao Museum doon sa Quiacan. At marami akong natutunan lalo na sa tela at hobby ng Cordillera Region. Dahil ginagamit namin ito sa ating mga podium, yung mga iba't ibang textile o tela sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Itong tela na nakikita dito sa harap ay tela na galing sa Mindanao. Kahapon, tinuruan kami noong guide sa museum kung paano mag-weave o mag-hobby. At tinuro niya sa amin yung iba't ibang pamamaraan ng pag-hobby. Pinakita niya rin sa amin kung paano gumawa ng handmade thread o kamay na gawa ng sinulid. At tinatanong ko siya kahapon, gumagawa pa ba sila ng sinulid na gawa ng kamay? Kasi ang gusto ko bilhin na
dinala ay yung sinulid na tuwa sa kamay. Sabi niya, hindi na. Dahil matagal gumawa ng sinulid at matagal mag-happy. Kaya ngayon, ang ginagamit nila ay machine-made na sinulid dahil kailangan nila mabilisan na gumawa ng kanilang mga produkto. Kaya sabi ko, pinakita niya sa akin kung gaano kalakas yung handmade na sinulid. Pinaputol niya sa akin, hindi ko maputol. Sabi niya, subukan mo, putulin ito, machine-made na sinulid. Napakadali na putulin yung machine-made na sinulid. At ito yung mensahe natin ngayong umaga na ito. Nandoon siya sa sinulid. Culture and progress. Kailangan nilang magsamang dalawa. Sa ating pag-unlad, hindi natin nakakalimutan kung saan tayo nanggaling, ano yung mga tradisyon natin, at ano yung kultura natin. Hindi dapat natin, totoo, mas mura, mas mabilis, ang gamit na sinulid kapag ito ay gawa ng makina. Kailangan natin yon. Pero totoo din na kailangan hindi natin malimutan kung paano gawin ang sinulid sa kamay namin. Kaya dapat magsama ang dalawa. Yun ang tema natin. Magsama ang kultura at ang pag-unlad. Habang tayo ay nagbibigay bugal sa ating kultura at pag-unlad, tayo ay dumadaan din sa krisis ng bigla at sobrang pagtaas ng presyo ng mga produkto kasama na ng crudo. Isa itong dako sa ating pagbangon bilang isang komunidad, isang pamilya, at bilang isang bayan. Magiging mas mahirap ang mga susunod na linggo at mga buwan. Kaya kinakailangan pag-usapan ng pamilya kung paano makatipid ng pera. Kulang na nga ang budget noon. Sigurado, mas lalaki pa ang kakulangan ngayon. Puno na nga tayo sa utang noon. Ngayon, mas lalo pa lalaki ang pangangailangan natin ng pondo. Pero nakikiusap ako sa ating mga magulang na nandito ngayon. Huwag nating tipirin ang edukasyon ng ating mga anak. At araw-araw, huwag natin kalimutan na ipangaral sa kanila ang kontribusyon ng edukasyon sa pag-angon nila sa kahirapan. The preservation of our culture and the pursuit of sustainable development rests on an educated society. And your investment in the education of your children not only lifts families out of poverty, also ensures that Laos will continue to be uniquely endowed but world-class and future-ready. Nakailian nga taga-Ugao, ayatin tayo ipagbigan, pagpilian tayo ng Pilipinas para kini Apo Diyos, pag-inyan kan amin, pamilya nga Pilipino. Thank you very much, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, for your gracious and inspiring words. Your presence